Naranasan mo na bang mahulugan ng paborito mong merienda? Halimbawa, isang bag ng peanut butter cups, tapos nang bubuksan mo na, biglang may pumipigil sa'yo at sasabihing, "Teka lang, mamaya pang uwian mo pa ito pwedeng kainin." Oo, grabe yung inis, di ba? Yung pagkabitin na may halong matinding pananabik. Tumpak, at yan ang pinakapuso ng tinatawag nating anticipation. Ngayon, bilang ating tagapakinig, gusto kong palakihin mo ang emosyong yan sa isip mo. Paano kung ang hinihintay mo ay hindi simpleng merienda, kundi kaligtasan ng buong lahi mo? Ang bigat niyan. Tapos paano kung ang paghihintay ay hindi lang inaabot ng ilang oras, kundi ng 400 taon? Maligayang pagdating sa ating bagong malalimang pagtatalakay, kung saan ang mga sanggunian natin ngayon, mga detalyadong lesson plan at historical summaries, ay magdadala sa atin sa isang madilim, tahimik, pero sobrang kapanapanabik na yugto ng kasaysayan. Ito yung tinatawag nating intertestament years o ang 400 taon ng pag-asa. Okay, himayin natin ito. Ano bang ang misyon natin sa pagtatalakay na ito? Ang misyon natin dito ay tuklasin ng mabuti kung paano ang 400 taong ito, na kadalasang inaakala ng marami na isang blankong pahina lamang sa kasaysayan, ay aktwal na bumago sa politika, lipunan at relihiyon. Kumbaga, ito yung naghanda ng entablado para sa bagong tipan, di ba? Kasi 4 na siglo ng matinding katahimikan mula sa kalangitan yan. Walang bagong propeta. Wala rin silang bagong banal na kasulatan. 400 taon, sinasabi natin ang salitang ito na parang mabilis lang lumipas, pero sa konteksto ng kasaysayan, napakalaking tipak ng panahon yan. Para mailagay natin sa mas malinaw na perspektibo kung gaano kahaba yan, isipin mo ang pagitan ng taong 1600s hanggang sa taong 2000s. Oo, mula sa panahon ng pagsakay sa mga galyon at pamumuno ng mga hari hanggang sa pagkaimbento ng internet at pagtuklas ng space travel, sa loob ng ganung kahabang panahon, ilang imperyo ang umusbong at gumuho. Ilang revolusyon ang nagpapabago sa mapa ng mundo. Ganyan mismong-mismo ang dinanas ng mga Hudyo sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan. Habang naghihintay sila sa ipinangakong Mesiyas, ang mga makapangyarihang gobyerno sa paligid nila ay bumangon, bumagsak at tuluyang nagpabago sa mismong paraan ng kanilang pamumuhay at pagsamba. Pero bago tayo sumabak sa madugong politika ng panahong iyon, kailangan muna nating balikan ang isang panaginip. Kasi hindi naman sila basta naghihintay lang sa kawalan eh. May hawak silang propesiya na nagbigay sa kanila ng ideya kung ano ang paparating. Tama, kailangan nating bumalik sa taong 603 BC, partikular doon sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia, na naginip siya tungkol sa isang nakakatakot at dambuhalang rebulto. Yung rebulto na gawa sa iba't ibang materyales. Ang ulo nito ay ginto, tapos ang dibdib at mga braso ay plata. Tapos tanso yung tiyan at hita, bakal ang mga binti, at ang mga paa naman ay pinaghalong bakal at luwad. Ipinatawag niya si Daniel at inihayag nito ang kahulugan ng panaginip. Na naglalarawan sa sunod-sunod na pag-usbong at pagbagsak ng mga makapangyarihang imperyo. Ang nakakapukaw ng isipan dito ay kung paano ang propesiyang ito ay naging perpektong maapa ng hinaharap. Ang bawat bahagi ng rebulto ay kumakatawan sa mga gobyernong magmamana ng mundo. Yung ginto ay Babylonia, tapos susundan ng Medo-Persia, susundan ng Gresya sa ilalim ni Alexander the Great, at sa huli, ang malupit na bakal ng Roma. Dito magiging sobrang kawili-wili ang usapan natin eh. Bakit? Parang may isang tao mula pa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila na perpektong nahulaan ng usaping politikal ng buong 21st century. Pero heto ang isang malaking palaisipan para sa akin. Ano yon? Kung alam na nila, based sa panaginip na ito ni Daniel, na sunod-sunod silang sasakupin ng iba't ibang mapang-aping imperyo, paano nakapasok yung pag-asa para sa isang tagapagligtas? Bakit hindi na lang sila sumuko at tuluyang nakibagay sa kultura ng mga mananakop nila? Tutal alam naman nilang matatalo rin sila. Napaagandang tanong niyan.
Dahil may huling detalye sa panaginip na iyon na nagbigay ng tiyak na pag-asa. Pagkatapos ilarawan ng rebulto, nakita sa panaginip na may isang batong tinabas nang hindi ginagamitan ng kamay ng tao. Ng rebulto at tuluyang dinurog ang buong imahe, di ba? Hanggang sa naging alikabok ito na tinangay ng hangin. Oo. Pagkatapos, ang bato ay lumaki at naging isang malaking bundok na pumuno sa buong mundo. Ipinaliwanag ni Daniel na ang batong ito ay ang kaharian ng Diyos na mananatili magpakailanman at hindi kailanman masisira. Iyan ang pangakong pinanghawakan nila. Kaya habang nakikita nilang nagkakatotoo ang pagbagsak ng isang imperyo para palitan ng panibago, imbes na mawalan ng pag-asa, mas lalong tumindindi yung pananabik nila. Bawat pananakop ay patunay na totoo ang panaginip. Na mas papalapit na ang pagdating ng batong iyon. Pero magandang pakinggan ang pangako ng walang hanggang kaharian. Pero iba ang mapait na realidad kapag ikaw na ang nasa lupa at tinatapakan ng mga mananakop araw-araw. Si Antiochus Epiphanes noong 167 BC. Dito naranasan ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng mga Hudyo Sobra. Hindi lang siya simpleng nanakop para kumuha ng buwis o lupa. Gusto niyang puksain ang kulturang Hudyo para piliting gawing Griego ang buong kaharian niya. At ang pinakamasakit na ginawa niya? Teka, ito yung pumasok siya sa templo sa Jerusalem, di ba? Tapos nag-alay siya ng isang baboy sa mismong altar ng Diyos. Oo, yan nga. Pagkatapos nun, pinilit niya ang mga tao na talikuran ng kanilang pananampalataya. Gusto kong idiin kung gaano kabigat ang pangyayaring iyon sa kaisipan ng isang sinaunang Hudyo. Sa batas nila, ang baboy ang pinakasukdulang simbolo ng karumihan, kaya ang pag-aalay ng baboy sa mismong banal na altar ay hindi lang simpleng pambabastos. Hindi ito simpleng isyong politikal o pagbabago ng administrasyon, kumbaga. Isa itong direktang pag-atake sa kultura at pinakadiwa ng pagkatao nila. Parang sinasabi ni Antiochus na ang inyong Diyos, ang inyong kasaysayan, at ang inyong buong pagkatao ay walang kwenta. At ang ganitong klasing pambabastos ay hindi pwedeng palagpasin ng tahimik. Kaya nag-udyok ito ng isang malawakang revolusyon. Isang matandang saserdote at ang kanyang 5 anak, nakilala sa kasaysayan bilang mga Maccabees. Sila yung nanguna sa madugong pag-aklas. Kahit dehado sila laban sa profesional na hukbo ng Syria, matagumpay nilang nabawi ang Jerusalem. Nilinis nila ang templo at ibinalip ang pag-aalay sa Diyos. Ayun, tumpak. Ang tagumpay at kalayaang ito mula sa mga hintil ay isang napakalaking pangyayari at ipinagiriwang pa rin ito hanggang ngayon bilang Hanukkah. Nakatikim sila ng tagumpay at naramdaman nila ulit ang sarap ng kalayaan. Nakita nila na kaya pala nilang lumaban para sa pananampalataya nila. Ngunit, kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang kalayaang iyon ay hindi nagtagal. Pagsapit ng mga panahong magbubukas na ang kwento ng bagong tipan, ang lupain ng Palestina ay kontrolado na ng panibagong halimaw. Ang Imperyong Romano. At ang mga Romano ay gumagamit ng takot bilang pangunahing sandata nila. Tama. Dala nila ang pinakamalupit at pinakamasakit na parusa para sa mga kalaban ng Estado, lalo na para sa mga rebelding susubok gumawa ng panibagong pag-aaklas tulad ng mga Maccabees. Ito ay ang crucifixion. Ang crucifixion ay ginamit bilang isang malagim na billboard, di ba? Isang mensaheng nakasabit sa gilid ng mga kalsada na nagbabala sa sinumang magtatangkang kalabanin ang kapangyarihan ng Roma. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang ibig sabihin? Patuloy silang ginigipit at sinasakop sa loob ng maraming henerasyon, hindi maiiwasang magkawatak-watak ang mga tao Ihahalin tulad ko ito sa isang modernong lawak ng politika. Iba-iba ang magiging diskarte ng mga tao kung paano mabuhay sa ilalim ng matinding pressure na ito. Oo. Malinaw na makikita iyan sa 13 key developments na ibinibigay sa atin ng ating mga source, kung saan lumabas ang iba't ibang paksyon sa lipunan. Ihimay natin ang mga pinakamahalaga. Sa aspektong politikal, makikita mo ang matinding pagkakahati. Sa isang dulo, mayroong mga zealots. Sila ang mura radikal, isang marahas na grupo na minsan ay tinatawag pang mga thug. Handa silang pumatay kahit ng kapwa nila Hudyo kung ang tingin nila sa mga ito ay sumusuporta o nagbabayad ng buwis sa Roma. Naniniwala sila na ang revolusyon lang ang taming paraan. Samantala,
Samantala, sa kabilang dulo naman, nandiyan ang mga taong handang mag-adjust at makisama sa mga mananakop para lang maprotektahan ang sarili nilang interes. Sila yung tinatawag na mga Herodians. Sila isang napakalakas na grupong politikal na ang pangunahing stratiya ay ang buong katapatang suportahan ang gobyerno ng Roma at ang dinastiya ni Herodes. Grabe, isipin mo ang tensyon sa pagitan ng mga zealots na gustong pumatay ng mga Romano at ng mga Herodians na nakikipagkaibigan sa kanila. At ang pagkakahating ito ay hindi lang nangyari sa politika, di ba? Pati sa relihiyon, umusbong ang mga Pharisees. Ang grupong ito ay mahigpit at striktong sumusunod sa mga batas ng lumang tipan. Kung babalikan natin yung sinabi mo kanina tungkol sa pilit na pagpapasok ng kulturang Griego o Hellenization, naiintindihan ko kung bakit naging ganoon kahigpit ang mga Pharisees. Hindi lang sila basta mahilig sa mga patakaran. Oo, nagtayo sila ng tila mabakod na mga tradisyon para protektahan ang kanilang pagkatao. Dahil nakita nila kung paanong muntik ng mabura ang kanilang relihiyon noong panahon ni Antiochus, naging sobra silang maingat upang hindi na muling mapasok ang anumang impluensyang Griego o Romano sa pang-araw-araw ng buhay ng mga ordinaryong tao. At ganyan din kalalim ang rason kung bakit sumalunggat sa kanila ang mga Sadduceus. Ang mga Sadduceus naman ay binubuo ng mga aristokrata at mga mayayamang saserdote na nakapwesto sa templo. Ang tanggap lang nilang banal na kasulatan ay ang unang 5 aklat ni Moises, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Bakit kanon? Kasi ang mga huling aklat ng mga propeta ay madalas na bumabatikos sa mga mayayaman at sa mga korap na lider ng templo. Ang Sadduceos ay interesado sa pagpapanatili ng status quo. Sila ang nakipagkompromiso sa mga Romano upang mapanatili ang kontrol nila sa kapangyarihan at yaman. Kaya makikita natin ang matinding conflict of interest. At para magkaroon ng kaayusan sa gitna ng naguumpugang mga grupong ito, doon pumapasok ang Sanhedrin. Tama ba? Tama. Ang Sanhedrin ang nagsisilbing makapangyarihang konseho ng mga namumuno sa lipunan na pinapangunahan ng mismong high priest. Sila ang parang pinakamataas na hukuman na inatasan ng mga mananakop na magpatakbo sa mga isyung sibil at relihiyoso ng mga Hudyo upang hindi na sumakit ang ulo ng mga Romano sa maliliit na detalya ng kanilang pamumuhay. Pero hetong isang punto na bumababagad sa akin. Kung ang mga grupong katulad ng Pharisees ay determinadong labanan ang pagpasok ng kulturang Griego, bakit nag-adapt pa rin? Paanong nag-adapt? Bakit? Isa sa pinakamalaking naganap sa panahong iyon ay ang pag-translate ng lumang tipan papunta sa wikang Griego, yung tinatawag nating Septuagint. Kung kinamumuhian nila ang mga dayuhan na nambasto sa templo nila, bakit isasalin ang pinakabanal nilang aklat sa mismong wika ng kalaban? Kasi inabot ng 400 taon ang panahong ito. Sa ganung kahabang panahon, gaano at tindi ang paglaban, nakapasok at nakaugat na ang Hellenization sa araw-araw na buhay ng mga tao. Ang wikang Griego ay naging pangkalahatang wika o lingua franca. Parang kung paanong ang English ang universal na wika ngayon, ganun din ang Griego noon. Oo, marami sa mga Hudyo na hindi nakatira sa Palestina ay hindi na marunong magsalita ng Ebreo. Kaya ang paglikha ng Septuagint ay hindi isang pagtalikod, kundi isang napakahalagang hakbang para matiyak na ang mga susunod na henerasyon ay patuloy na makakabasa at makakaintindi ng salita ng Diyos, nasaan man sila sa mundo. Bukod pa rito, natuto rin silang magsalita ng Aramaic bilang pang-araw-araw na wika sa lipunan, isang impluensya na nakuha pa nila mula noong panahon ng pagkabihag nila sa Babylonia. Kaya kailangan nilang makihalubilo para mabuhay. Nawala na ang purong Ebreo bilang pangaraw-araw na salita at napalitan ng Aramaic, habang ang Griego naman ang ginamit sa mas malawak na mundo. Paano naman nilang nagawang panatilihing buhay ang kanilang pagsamba sa antas ng komunidad kung kalat-kalat na sila sa imperyo tapos minsan napakahirap maglakbay papunta sa templo sa Jerusalem? Ito ang nagbunsod sa mas malawak na pagtatayo ng mga sinagogas o sinagoga. Dahil hindi sila laging makakapunta sa Jerusalem, ang mga sinagoga ang naging mga sentro ng edukasyon, pananalangin at buhay komunidad sa bawat lokalidad. Kung saan man may komunidad ng mga Hudyo.
Doon ay may itinatayong sinagoga para sama-samang pag-aralan ang lumang tipan. At may isa pang dagdag na aspeto sa kanilang panitikan. Sa panahong ito, ang paglitaw ng Apokrifa. Ito ay koleksyon ng 15 aklat na hindi tinanggap ng mga Hudyo at ng mga sinaunang Kristiyano bilang tunay at bahagi ng kinasihang Biblia. Pero malinaw na naglalarawan ito sa kultura, mga kaisipan at kasaysayan ng panahon na ito ng pag-asam, di ba? Kapag inipon natin ang lahat ng ito, hindi lang sila naghihintay habang nakaupo at nakatingin sa relo. Oh, ang kasaysayan ay mabilis at madugong gumagalaw habang nangyayari ang paghihintay na ito, na naghahain ng isang mahalagang katanungan. Ano yon? Pagkatapos nating talakayin ang lahat ng mga pananakop, ang pagbabago ng mga wika, ang pagkawasak at muling pagbawi ng templo, at ang mapait na pagkakahati-hati sa politika, ang 400 taong bang katahimikan at pagkabiting ito ay isang uri ng kaparusahan kung saan tinalikuran sila ng Diyos? O isa ba itong masusi at sadyang paghahanda? Iyan ang tanong na gusto kong ibalik sa iyo na nakikinib sa atin ngayon. Ang 400 taong ito ay hindi isang mahaba at nakakaboring na patalastas o intermission habang naghihintay kang magsimula ang susunod na palabas. Hindi talaga. Isa itong makapagilhining ng yugto ng antisipasyon kung saan ang perpektong entablado ay maingat na inilatag. Tingnan mo ang logistics na nagawa ng panahong ito. O nga, dahil sa pagusbong ng mga sinagoga sa iba't ibang syudad, nagkaroon ng nakahandang pulpito at mga komunidad para sa sinumang magdadala ng bagong mensahe. Dahil isinali ng lumang tipan sa wikang Griego, nagkaroon ng pangkalahatang wika na agad mauunawaan ng buong mundo. At dahil sa matinding korupsyon ng mga grupong politikal at hirap ng buhay sa ilalim ng gobyerno ng Roma, ang lipunan ay naihanda ng saktong-sakto at uhaw na uhaw para sa isang tunay na tagapagligtas. Wala ni isang detalye sa nagdaang 400 taon ang nasayang. Ang kalupitan ng mga imperyo ay ang mismong nagtulak upang ihanda ang lupa para sa pagbubukas ng bagong tipan. At para tapusin ang ating malalimang pagtatalakay ngayon, iiwanan ka namin ng isang mapanuksong kaisipan na pwede mong pag-isipan ng malalim. Paano kung ang mismong kadiliman ng panahong ito ang kinailangan para lumikha ng perpektong kaligtasan? Oo, isipin mo, kung hindi naganap ang matinding pambabastos ni Antiochus Epiphanes na nag-udyok sa madugong pag-iaklas ng mga Maccabees, hindi marahil liliyab ng ganoon katindi ang pagnanasa nila sa kalayaan. At kung wala ang mapang-aping kamay ng mga Romano at ang nakakasindak na bantang krusifiksyon na araw-araw nilang nakikita, magkakaroon kaya ng ganoong kabigat na epekto ang pagdating ng batong ipinangako sa panaginip ni Daniel? Baka hindi na. Siguro nga, ang mismong paghirap, panggigipit at mahabang panahon ng pagkabitin ang sadyang lumikha ng perpektong ugis para sa kaligtasang kanilang labis na inasam. Hanggang sa susunod nating pag-uusap, patuloy na maghukay at tuklasin ang kasaysayan.